Ana, anumang mangyari, huwag kang lalayo sa akin. Bakit po? Iba na ang pakiramdam ko rito. Sige na, Nay. Hayaan na natin silang makaalis dito. Hindi pwede, Negrito. Alam mong maraming taon ang hinintay natin para lang dito. Para may maiaalay ulit. Nagsimula na ang dasal. At kung wala tayong iaalay, magagalit sa atin ang Diyos natin. Mas gustuhin mo bang pakawalan niyang mga babaeng yan? Ang sabi nila, maraming mga nilalang sa mundo ang nabubuhay bukod sa ating mga ordinaryong tao, mga elemento na ayaw pagambala, mga nananakit ng kapwa. Ngunit hindi lahat sila ay masama. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Maharlika Channel. Ako ay nagagalak na maibahagi ang aking sariling karanasan sa lugar mismo ng mga aswang. Ako si Victoria, isa akong madre at nakagawian na sa aming kumbento na pumunta sa iba't ibang lugar upang magbigay ng tulong sa kanila. Pagkain, medikal at kung ano na kaya naming itulong. Kasama ko ang mga kapwa ko madre sa pagpunta sa bayan ng Capiz. Liblib ang aming napiling bayan. Nasa loob ito ng kakahuyan. Ayun ang napili ng kumbento dahil alam naming hindi yun nasasakop ng gobyerno. Asan na ba si Ana? Ana, halika rito. Madre, bakit po? Yung inutos ko sa'yo, nagawa mo na ba? Opo, Madre Victoria. Maayos na po lahat ng dapat dalhin para bukas. Ang mga gamit sa likod ng kumbento, na isama na ba sa mga dapat dalhin bukas? Opo, isinama na ni Kaloy kanina. Mabuti naman. Madre, hindi po ba delikado ang pupuntahan natin ngayon? Paano mo naman nasabi? Wala pong gaanong pumupunta sa bayan na yon. Hindi rin gusto ng gobyerno na puntahan yon dahil sa kakaibang pakikitungo ng mga tao roon. Mas dapat nating puntahan dahil walang silbi ang gobyerno nila. Batid kung maraming nangangailangan doon. Paano ang mga bata? Ang mga kababaihan? Hindi pwedeng magbulag-bulagan lang tayo. Hindi ko po alam, Madre. Pero kinakabahan po talaga ako para bukas. Ana, kasama sa tungkulin natin to. Bukod sa tulong na ibibigay natin, maibabahagi rin natin ang salita ng Diyos sa kanila. Kailangan nila tayo. Huwag nating ipagkait ang kaalamang meron tayo sa kanila. Dahil lang sa kinakabahan ka. Naiintindihan ko na kinakabahan ka. Dahil iba ang pupuntahan natin sa mga napuntahan natin noon. Pero paano natin maririnig ang mga hinaing nila kung hindi tayo pupunta? Pasensya na po. Marahil ay bata ka pa kaya ganyan ang iyong pag-iisip. Ngunit sa oras na mas maintindihan mo ang tungkulin mo, mas magiging bukas ka sa lahat ng mangyayari rito sa bansa natin. Gusto ko pong matuto sa inyo, Madre. Lahat ng tao rito sa kumbento hinahangaan kayo. Dahil na rin sa dedikasyon nyo sa kumbento, sa Diyos at sa tao, maging ako po ay humahanga sa inyo. Hindi ko alam na pinagkukwentuhan nyo pala ako. Bago pa lang po ako pumasok, marami na akong naririnig sa inyo. At lahat ng yon, puro papuri. Ngayong nandito ako sa loob ng kumbento, pinatutunayan ninyong totoo lahat ng kwento nila tungkol sa inyo. Nasisiyahan naman ako na puro papuri pa lang naririnig mo. Kaya po gusto kong matuto sa inyo. Turuan niyo po ako dahil handa po akong matuto at makinig. Sige, kung yan ang nais mo, tuturuan kita, Ana. Ngunit kailangan muna nating unahin ang pupuntahan natin bukas. Huwag kang mag-alala dahil matututo ka rin doon. Sabi nga po nila, maraming kwento ang malalaman ko na kapupulutan ko ng aral. Tama. Kaya maghanda ka na. Matulog ka ng maaga. Dahil bukas ng madaling araw, lalakad na tayo. Sabihan mo na rin ang iba pa nating kasama. Tumango sa akin si Ana at agad tumakbo papasok ng kumbento. Natutuwa ako sa batang yon dahil sabik ito palaging matuto. Gayunpaman ay hindi naman ito naging sakit sa ulo.
Hindi ko maaalis sa akin ang kaba sa aking dibdib. Kagaya ni Ana, may takot akong nararamdaman sa pagpunta namin sa maliit na bayan ng Capiz. May nagtutulak sa akin na wag nang tumuloy rito. Ngunit hindi ko maaaring gawin yun basta-basta. Pumasok ako sa silid ko at nahiga upang makatulog. Ngunit nakailang baling na ako pero hindi ako dalawin ng antok. Napilitan akong bumangon at maglakad-lakad. Madre, ano pong ginagawa niyo rito sa labas? Hindi lang ako makatulog. Ikaw, bakit nandito ka pa? Hindi po maganda ang panaginip ko. Gusto ko lang mawala sa isip ko. Ano bang panaginip mo? Lahat tayo ay mamamatay. Pinatay tayo ng mga hindi ko alam kung anong tawag. Aswang ata yun. Aswang? Opo, nakita ko sa panaginip ko na ang kausap natin ay biglang nag-iba ng anyo. Humaba ang mga kuko nila at tumutulo ang mga laway nila na parang aso. Biglang hindi na sila makausap ng maayos. Ano pa ang mga napanaginipan mo? Lahat po tayo ay namatay. Kinain ang mga laman natin. Hanggang dun lang ang panaginip ko dahil bigla na lang akong nagising. Iniisip ko tuloy, paano kung makatotoo yung panaginip ko? Kumalma ka, Ana. Panaginip lang yon. Ang panaginip ay hindi magkakatotoo. Pero paano po? Hindi. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa atin. Huwag ka na masyadong mag-isip. Kung gusto mo, huwag ka na munang sumama bukas. Kami na lang ang pupunta. Ay, naku, hindi po. Sasama po ako. Hindi, ayos lang. Kung hindi ka sasama, may pwede namang pumalit. Para rin gumaan ang loob mo. Ayos lang po. Sasama po ako. Sige, halika na. Bumalik na tayo sa mga silid natin. Sabay kaming pumasok sa silid namin ni Ana. Napapikit ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko matapos marinig ang mga sinabi niya. Napatingin ako sa kwintas na nasa loob ng damit ko. Ang kwintas na ito ay hindi pangkaraniwang kwintas lang. Ito ay isang anting-anting na kung tawagin ay San Benito. Pamana ito sa akin ng aking mga magulang bago ito namayapa. Inayos ko ang gamit ko at nilagay ang Biblia ko. Maging ang banal na tubig ay binitbit ko. Dinala ko na rin ang latigo na itinatago ko sa ilalim ng higaan ko. Hindi na ako nakatulog ulit hanggang mag-umaga. Madre! Madre! Tayo na raw po! Sige. Pasensya na hindi ko narinig ang tawag mo. Ayos lang po. Ako na pong magdadala ng gamit nyo. Salamat, Ana. Ano po yung nasa liig ninyo? Ito? Bigay sa akin ito. Ang ganda po Kumusta ka? Nakatulog ka ba mula kagabi? Hindi nga po eh. Baka mahirapan ka niyan. Malayo ang pupuntahan natin. Babawi na lang ako ng tulog doon. Ilang araw po ba ulit tayo? 1 linggo kung maaari. Kailangan pa nating humingi ng permiso sa kanila. Dahil kung hindi sila papayag, wala tayong magagawa kundi bumalik. Sana lang ay pumayag talaga sila. Lumakad na kami patungo sa pupuntahan namin. Matatarik ang mga dinaanan namin. Paniguradong mahihirapan ang mga sasakyang malalaki kung dadaan doon. Nang marating namin ang bayan, ay nagtanong-tanong pa kami. Buti na lang at may napagtanungan kami na doon mismo nakatira. Magandang hapon po. Ako'y isang madre. May pupuntahan po sana kami. Ang sabi sa amin, dyan sa likod ng gubat ang kanilang tirahan. Hindi lang po namin alam kung saan ang daan papunta. Sa likod ba ng gubat kamo? Alam ba ng pinuno nila ang pagdating nyo? Hindi ko alam kung nakarating sa kanila ang sulat na pinadala ko. Pero nakakasiguro ako na mabubuti kaming tao. Nakikita ko namang mabuti kayo dahil alagad kayo ng Diyos.
Pero paano kung hindi ako pumayag? Teka, isa ka ba sa nakatira doon? Tama ka. Anak ako ng pinuno namin. Narito lang ako sa mismong bayan dahil ako'y nautusan. Maaari ba kaming sumama? Makakaasa kang wala kaming gagawing masama sa inyo. Gusto lang naming tumulong. Hindi namin kailangan ng tulong ninyo. Kailangan nyo. Ang sabi ng gobyerno, hindi nila kayo makausap. Hindi kayo mabigyan ng serbisyo man lang na medikal. May mga kasama akong madre na maaaring tignan ang kalagayan ng mga bata sa inyo. Pati ang mga matatanda. Pwede rin kaming magturo ng mga kaalaman namin sa mga babae, maging sa mga lalaki. Kung salita ng Diyos ang ituturo nyo, hindi. Ayoko. Iba ang sinasamba namin sa sinasamba nyo. Kaya madre, mawalang galang na. Umalis na kayo. O sige, ganito na lang. Paano kung hindi namin ituturo ang salita ng Diyos? Tutulong lang talaga kami. Madre Victoria, pwede ba nating gawin yan? Oo, Ana. Anak ng pinuno, papayag ka ba? Gusto ko lang talagang tumulong sa inyo. Hindi ko alam kung bakit. Napakakulit mo, madre. Mukhang labag pa sa simbahan nyo itong gagawin mo. Pasensya na. Kung ayaw mo talaga, hindi ka namin mapipilit. Aalis na lang kami. Sige. Papayag ako na pumunta kayo. Ngunit 2 tao lang ang pwede. Ayaw ng taga sa amin ng maraming tao. Hindi ko rin tiyak kung papayag ba talagang ama ko sa gagawin kong ito. Kung ganoon, kami ni Ana ang sasama sa'yo. Ngunit kakailanganin namin ng magbibit-bit ng gamit upang ibigay sa mga kabaryo mo. May mga kasama ako at sila nang pagbibit-bitin ko niyan. Sumunod kayong 2 babae sa akin. Madre, paano po ang iba? Kakausapin ko sila. Kayong lahat, makinig. Pumayag ang anak ng pinuno na pumunta sa baryo nila. Ngunit may kondisyon. Dapat 2 tao lang dahil hindi talaga sila nagpapapasok. Ang napili kong sumama sa akin ay si Ana. Ang iba sa inyo ay maaari nang bumalik sa kumbento at ipagpatuloy ang pagsasanay. Matapos kong kausapin ang iba pang kasama, ay nakita kong nakatingin sa akin ang lalaking anak ng pinuno ng baryo. Ang mga kasama nitong lalaki ay binubuhat ang mga dala namin. Nang umayos ito ng tayo, alam kong aalis na kami at siya ay aming sinundan. Napakaraming damo sa aming tinaanan, masukal at matalahib. Buti na lang may dalang mga itak ang mga ito, kaya nahahawan kahit papano. Sino nagsabi sa inyo tungkol sa baryo namin? Noon pa man ay marami nang nagnanais na pumunta sa inyo. Pero hindi nakakapunta. Ngayon naiintindihan ko na ayaw ninyo ng bisita. Ngunit bakit tinanggap nyo kaming 2? Dahil naiintindihan ko ang gusto mong gawin. Oras na rin siguro para mas maging maalam ang mga tao sa amin. Sana lang ay matulungan nyo sila kahit papaano. May matutuluyan ba kami doon kahit papaano? Meron naman sa bahay namin mismo. Ngunit uunahan na kita. Hindi ako sigurado kung papayag ang ama ko. Kung hindi siya papayag, ay mapipilitan akong ibalik kayo sa bayan. Naiintindihan ko. Wala akong magagawa kung aayaw sila. Mabuti naman kung ganon. Ano nga ang pangalan mo? Negrito, madre. Hindi na kami ulit nag-usap ni Negrito. Napansin ko namang panay ang tingin ni Ana sa paligid na tila hindi mapakali. Kinalapit ko ito at para itong nagulat sa akin, kinausap ko siya ng mahina upang hindi marinig ng mga kasama naming lalaki. Anong problema? Madre, kinakabahan ako. Huwag kang mag-alala, kasama mo ko. Hindi po yun. Nasabi ko na nanaginip ako kagabi, diba? Ito po yun. Lahat ng nangyayari, tumutugma. Kumalma ka, Ana. Walang mangyayaring masama. Paano kung mangyari lahat ng nasa panaginip ko? Hindi mangyayari yon. Sinisiguro ko sa'yo.
Tumahimik na si Ana, ngunit batid kong kinakabahan pa rin ito. Wala nang nagsalita ni isa sa amin hanggang makarating sa maliit na baryo sa likod ng gubat. Sumalubong sa amin ang katahimikan nito. May kanya-kanyang ginagawa ang mga tao, ngunit lahat sila ay napatingin sa amin. Halos mapaatras nga si Ana dahil sa mga tingin ng mga yun. Nauna namang maglakad si Negrito at sumusunod lang kami. Habang sinusundan ng mga tingin ng mga tao, diretso kami sa isang malaking bahay na gawa sa kahoy. Pumasok si Negrito, kaya sumunod ulit kami. Napahinto lang kami dahil sa lalaking sumikaw. Sino yung kasama mo, Negrito? Mga taong labas, tay. Mga madre sila. Bakit mo isinama ang mga yan dito? Alam mong bawal. Gusto lamang nila magturo sa mga nandito ng kanilang kaalaman. At anong ituturo nila? Kung paano sambahin ng mga Diyos nila? Hindi po, tay. Nangako sila na hindi nila yung gagawin. Ikaw! Ako po? Oo. Sino ka? At anong kailangan nyo rito? Madre, umuwi na kaya tayo? Victoria po ang pangalan ko. Isa akong madre. Pinadala ko rito ng namamahala sa kumbento upang magbigay ng kaalaman sa mga nandito. Batid naming nahihirapan ng gobyerno na puntahan kayo, kaya kami na mismo ang lumapit upang makatulong. Makatulong ba ka mo? Alam mo ba ang kailangan namin? Tay. Hindi ko alam kung ano-ano pero alam kong makakatulong kami. Pwede nyo sa aming sabihin ang kailangan ninyo at makakaasa kayong lahat yon ay matutugunan. Ang kailangan namin ay alay. Kailangan namin ng iaalay na tao para sa aming Diyos. June, ano ba yung pinagsasasabi mo? Tinatakot mo ang mga bisita. Kala ko'y natutulog ka. Pasensya na kayo, madre. Ako nga pala si Rina, asawa nitong si June. Pagpasensyahan nyo na siya, ha? Minsan ay hindi niya alam ang sinasabi niya. Dala siguro ng katandaan. Hindi pa ako matanda. Matanda ka na. Huwag ka nang umangal. Tama na yan. Nakakahiya sa mga bisita. Ayos lang. Mabuti pa'y kumain muna kayo. Paniguradong malayo ang nilakad ninyong dalawa. Ayos lang po ba? Oo. Doon na natin pag-usapan ang gusto ninyong gawin. Sumunod kami sa mga ito papunta sa hapagkainan. Tahimik na ang pinuno nila na ang pangalan ay June. Nawala na rin si Negrito at ang tanging kaharap namin ay ang mag-asawa. Nasa silid niya yon, panigurado. Po? Akala ko'y hinahanap mo si Negrito. Nagulat lang po ako sa nawala siyang bigla. Mailap sa babae ang si Negrito. Kaya hindi ako nagtataka kung nasungitan ka niya kanina. Ayos lang naman po. Sanay na po ako sa mga ganong tao. Ano nga pala ang gusto ninyong gawin? May dala po kaming iba't ibang pananim para sa inyo. Tamang-tama dahil nakita kong matataba ang lupa dito. Ang iba doon ay halamang gamot na maaaring magamit ninyo kapag may sakit ang iba sa inyo. Tuturuan din namin kayo ni Ana na mga dapat gawin na may kinalaman sa medikal. May dala rin kami para sa mga bata na hindi naaabot ng paaralan dito. Mga panulat, pangkulay na pwede nilang magamit sa mga pangunang kaalaman lamang para sa kanila. Ilang araw ang kakailanganin ninyo? Kung ilang araw po ang ibibigay ninyo? Isang araw lang, tapos na sila. Hindi kakayanin ng isang araw. Mga 2. Hindi ba, June? Tama. 2. Ihahatid ko na kayo sa tutuluyan ninyong 2. Hinatid kami ni Aling Rina sa silid na binigay niya. Pinagkasya namin ni Ana ang mga gamit namin. Tahimik lang ito habang inaayos ang kanyang gamit. Nagpasya kami na magsimula ng magturo sa mga bata. Tinipon ni Negrito ang mga bata upang makinig sa amin. Tinuruan namin ito kung paano bumilang at magkulay. Ang mga matatanda ay nakikinig lang naman sa amin, ngunit kakaiba ang tingin ng mga ito sa aming dalawa ni Ana.
Halata tuloy na naiilang si Ana dahil hindi ito mapakali. Mabilis naming tinapos ang pagtuturo dahil hindi na nakikinig ang mga bata. Nag-uumpisa na ring gumabi, kaya marahil ay gutom na ang mga ito. Nagbigay kami ng mga candy sa mga bata. Ngunit parang hindi ito mga interesado dahil marami ang umuwi na agad. Ganun pa man, ay masaya kami na nakapagbahagi ng kaalaman ni Ana. Sana naman kahit papano may natutunan ng mga bata. Paniguradong meron. Magaling kang magturo, Ana. Salamat po, Madre. Ana, anumang mangyari, huwag kang lalayo sa akin. Bakit po? Iba na ang pakiramdam ko rito. Madre. Alam ko, Ana. Pero hindi ako nagsisisi na pumarito tayo. May dahilan ng lahat. Kailangan lang natin tumatapos at makauwi ng ligtas. Makakauwi tayo, Madre. Hindi pwedeng hindi. Tumango ako kay Ana at sabay na kaming pumasok sa loob. 6:00 pa lang ng hapon ay naghapunan na kami. Ang sabi nila ay maaga talaga ang mga tao rito na kumakain at natutulog. Nakita ko na natuwa ang mga bata sa itinuro ninyo. Salamat sa inyo, mga madre. Walang anuman po. Natutuwa nga po kami ni Ana at natuto sila kahit papano. Aalis na ba kayo ngayon? Bukas pa. Nay? Bukas na ang alis nila. Nag-usap na kami ng tatay mo. Sige pa, madre. Kumain pa kayo para maging maayos ang tulog ninyo. Salamat po. Nakita kong umiling si Negrito sa mga sinabi ng kanyang ina. Matapos kumain, ay pumasok na kami agad sa aming silid. Hindi pa nagtatagal, ay may kumatok na agad sa pinto. Nakita ko si Negrito at tila hindi ito mapakali na nakatingin sa akin. Anong meron? Anong nangyayari? Umalis na kayo. Pero... Hindi talaga maganda na isinama ko pa kayo rito. Alam kong ayaw mo kami rito, naiintindihan ko yon. Ngunit hindi naman ikaw ang pinunta namin dito. Isa pa, pumayag na ang mga magulang mo. Hindi mo naiintindihan. Mapapahamak kayong dalawa kung mananatili pa kayo. Ngayon ay nag-uumpisa na sila ng ritual. Kukunin nila ang isa sa inyo upang gawing alay sa Diyos namin. Sakto at tumapat ng kabilugan ng buwan ang punta nyo. Hindi kita maunawaan, Negrito. Saka ko na ipapaliwanag. Kunin mo ng gamit mo at itatakos ko kayo ng kasama mo. Agad akong pumasok sa silid at sinabi kay Ana ang gustong gawin ni Negrito. Dala ang mga gamit namin ay dumaan kami sa likod ng bahay nila. Ngunit huli na pala dahil may naghihintay na sa amin sa likod. Kaya tumakbo ulit kami papunta sa loob ng bahay. Ngunit nandun na din ang iba pang mga tao o mas tamang tawagin, mga aswang. Umaalulong ang mga aso habang ang mga nasa harap namin ay tumutulo na ang laway sa sobrang pananakam. Nilagay kami ni Negrito sa kanyang likuran upang protektahan na hindi niya naman kailangang gawin dahil may kaalaman din naman ako sa paglaban. Nay! Tay! Hayaan na natin sila. Palabasin na natin. Gayon pa? Na nakita nila tayong ganito? Bakit, Negrito? Nagugustuhan mo ba ang madre niyan? Hindi kanyan gugustuhin dahil isa kang aswang. Wala pong problema sa akin yun. Sige na, Nay. Hayaan na natin silang makaalis dito. Hindi pwede, Negrito. Alam mong maraming taon ang hinintay natin para lang dito. Para may maiaalay ulit. Nagsimula na ang dasal. At kung wala tayong iaalay, magagalit sa atin ang Diyos natin. Mas gustuhin mo bang pakawalan niyang mga babaeng yan? Tama na! Buong buhay natin, pinapaniwala natin ang sarili natin sa Diyos na sinasabi niyo. Tama na po, Nay. Huwag na tayo magdamay pa ng ibang tao para lang sa kagustuhan natin. Suwail ka! Yan bang gusto mo? Gusto mo bang itakwil kita? Sana nga po. Hindi na lang ako nabuhay na isang aswang.
Sana ordinaryong tao na lang ako! Mabilis na sumugod si June papunta kay Negrito. Hindi niya ito napansin kaya tumalsik siya. Agad kong binuksan ang bag at kinuha ang latigo. Nilagay ko sa likod si Ana upang hindi siya makuha sa amin. Inilabas ko rin ang aking anting-anting at nag-usal ng dasal upang mabigyan ako nito ng gabay laban sa mga aswang. Kunin mo ang banal na tubig, Ana. Kapag may lumapit sa'yo, wisikan mo. Opo, Madre. Isa kang antingera! Tignan mo ang ginawa mo, Negrito. Nagpapasok ka rito ng kaaway! Wala akong balak na kalabanin kayo. Kahit na nararamdaman kong hindi namin kayo kauri. Kayo ang nagsimula. Hindi ko kayo gagalawin kung hindi ninyo kami pagtatangkaan ngayon. Lapastangan kang madre ka! Lumapit ang mga aswang sa amin ni Ana. Ngunit hindi ko pinayagan ang mga ito na mahawakan kahit isa sa amin. Hinampas ko sila ng latigo at bawat hampas ay nagdadasal ako sa aking utak. Nakukontra rin ang anting-anting ang mga dasal ng aswang para sumpain kami ni Ana. Hinampas ko ng malakas ang mga aswang upang mahawi ang mga ito. Sa tulong na rin ni Negrito, kami ay nakatakbo palabas. Ngunit hindi pa doon natatapos dahil nakasunod sa amin si Kajun at nahawakan ako. Madre! Tay! Bitawan mo siya! Papatayin kita bago ialay sa Diyos namin! Kung mapapatay mo ko! Ipinulupot ko rito ang latigo at ang anting-anting ay itinarak ko sa mata niya. Napasigaw ito at agad akong binitawan dahil sa sakit ng mata niya. Para yung nag-aapoy. Hindi pa ako nakontento at muli kong nilatigo ang paa nito at kinuha ang anting-anting sa kanyang mga mata. Gusto ko na sana siyang tuluyan, ngunit hinawakan ako ni Negrito. Parang awa mo na, Victoria. Umalis na lang kayo. Tama na ang nagawa mo sa aking tatay. Pasensya na, Negrito. Hindi ko naman yun gagawin kung hindi nauna ang pamilya mo. Naiintindihan ko. Tara na, tumakbo na tayo. Ihatid ko kayo sa bayan upang ligtas kayong makauwi. Tumakbo kaming tatlo sa gitna ng madilim na gabi. Maririnig mo ang tunog ng pagtakbo namin at ang mga kuliglig. Rinig pa rin ang mga alulong ng aso na tila mga sumisigaw na tao. Natitigilan si Ana dahil sa sobrang takot. Nang marating namin ang bungad, ay huminto na si Negrito. Tinignan ko ito at pinilit ng ngitian. Hanggang dito na lang ako. Kailangan ko na bumalik. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Kahit naman nasaktan nila ako, ay pamilya ko pa rin sila. Isa akong aswang, Victoria. Balibaligtarin man ang mundo, aswang pa rin ako. Pero napatunayan mong hindi ka nila katulad. Naniniwala ako sa'yo. Sapat nang may naniniwala sa akin. Hanggang dito na lang ako. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat. Sana wag na itong makarating sa kahit na sino at ipapangako ko ang kaligtasan niyo mula sa mga kalahi ko. Tumango ako at agad siyang tumakbo pabalik sa kanila. Inalalayan ko si Ana sa paglalakad. Hindi kami pwedeng magtagal sa bayan dahil baka masundan kami. Mawawala ng saysay ang pagpapatakas sa amin ni Negrito. Ana! Kailangan mong magpakatatag! Kailangan mong bumalik sa sarili mo! Kailangan na nating makaalis! Madre, akala ko katapusan ko na. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan. Salamat po. Halika na, lumakad na tayo. Madaling araw na nang makarating kami sa kumbento. Gulat ang mga madre sa biglaan naming pagdating. Sira-sira pa ang damit namin at halata ang sobrang pagod. Marami silang mga tanong, ngunit wala kaming ni isang sinagot. Tanghali na nang magising ako, kaya agad kong pinuntahan si Ana. Naroon siya sa kanyang silid at natutulog pa ito. Mukhang naramdaman niyang may tao, kaya dahan-dahan siyang gumising.
Madre, kayo po pala. Pasensya na kung nagising kita. Ayos lang po ako. Bakit po kayo naparito? Kumusta ka? Ayos naman po. Ana, gusto ko sanang sa atin na lang ang mga nangyari doon sa baryo. Huwag na nating sabihin sa iba. Kung ayos lang sa'yo. Salamat po ulit. Wala rin po akong lakas na balikan ng mga nangyari, Madre. Mas mabuti na ring wala silang alam. Tama ka. Ang mahalaga ay ligtas tayo. Sige na, magpahinga ka pa. Simula ng araw na yon ay mas naging malapit kami ni Ana. Para ko na siyang kapatid kung ituring. Kagaya ng napag-usapan ay wala kaming sinabi sa mga madre tungkol sa nangyari sa baryo. Wala ring naging balita tungkol doon. Lumipas ang mga araw at ang nangyari ay naging alaala na lamang ng tuluyan. Na minsan, napadpad kami ni Ana sa baryo ng mga aswang at muntikan ng mamatay. Ngunit hindi lahat ng aswang ay masama. Si Negrito ang patunay na may mga aswang pa rin na may prinsipyo sa buhay.